sa 1,300 tao na nagsasalita pa rin ng isa sa mga pinakalumang wika sa planeta, 300 lamang ang gumigising araw-araw nang hindi alam kung kakain ba sila. Hindi dahil sa kahirapan sa kahulugan na alam mo. Dahil sa ninunong pagpili. Ang mga Hadzabe ay nabubuhay na ng 50,000 taon sa parehong paraan, sa parehong mga lupain, nang huli ng parehong mga hayop gamit ang parehong mga tekniko. Mga baboy ramo, antilope, babuino. Lahat ay pinapatay gamit ang mga busog na gawa sa mga sanga at mga palaso na isinawsaw sa nakamamatay na lason. Papasok ka na sa huling buhay na laboratorio kung paano nabuhay ang sangkatauhan bago na imbento ang agrikultura. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga totoong dokumentaryo, huwag umalis sa video na ito. Panoorin hanggang dulo, mag-subscribe na sa channel at mag-comment kung saan ka nanonood. Hindi pa sumisikat ang araw sa ibabaw ng Lago Eyasi, sa hilaga ng Tanzania. Ang temperatura ay bumaba sa 15 grado noong gabi, ngunit walang nagreklamo. Walang kumot. Walang tolda. Tanging mga balat ng antilope na nakalatag sa tuyong lupa at ang init ng mga baga na nakaligtas hanggang madaling araw. Isang lalaki ang bumabangon ng walang ingay. Ang kanyang mga paang nakayapak ay kilala ang bawat bato, bawat sanga, bawat natural na bitag ng lupain. Inabot niya ang busog na nakasandal sa isang baob at sinuri ang mga palaso ng isa-isa. 3 sa mga ito ay may mga dulo na nababalot ng isang itim at malagkit na sustansya. Lason. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabalik na may karne o pagbabalik ng walang dala. Ang kampo ay tinitirhan ng humigit kumulang 25 tao sa panahong ito ng taon. 8 lalaking matanda. 9 na babae. 6 na bata ng iba't ibang edad. 2 matatanda na lampas na sa 60 taon, isang pambihirang edad para sa anumang historikal na pamantayan. Ang mga kubo ay mga pansamantalang istruktura, binuo sa loob ng wala pang 2 oras gamit ang mga pinag-isang sanga at tuyong damo. Mukhang marupok. Sila ay marupok. Hindi nila kailangang tumagal ng higit sa ilang linggo bago lumipat ang grupo sa ibang bahagi ng teritoryo. Ang teritoryo ng Hadzabe ay 50 kilometro lamang ang layo mula sa Desfiladero de Olduvai, ang lugar na tinatawag ng mga siyentipiko na duyan ng sangkatauhan. Doon natagpuan ang mga pinakalumang fossil ng ating mga direktang ninuno na may petsang halos 2 milyong taon. Ang mga Hadzabe ay hindi nangangailangan ng museo upang maunawaan ito. Sila ang buhay na museo. Ang kanilang genetika ay napakaluma kaya natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Harvard ang isang bagay na nakakagulo. Ang iyon ng Hadzabe ay mas malapit sa mga unang populasyon na umalis sa Afrika kaysa sa anumang iba pang kasalukuyang grupong African. Sila ay literal na may dala ng orihinal na code ng species ng tao. Ngunit ano ang ibig sabihin ng paggising araw-araw at malaman na ang iyong susunod na pagkain ay nakadepende lamang sa iyong kakayahan na makahanap, humabol at pumatay ng isa pang buhay na nilalang? Ang mga Hadzabe ay walang refrigerator. Walang pantry. Walang emergency reserve. Bawat bukang liwayway ay nagsisimula ang isang paghahanap na maaaring tumagal ng ilang oras o matapos sa loob ng ilang minuto, depende sa swerte, sa panahon at sa direksyon ng hangin. Sa panahon ng tagtuyot, mula Hunyo hanggang Oktubre, ang mga hayop ay nagtitipon sa ilang mga lugar na may tubig na natitira. Ito ay nagiging sanhi upang ang pangangaso ay mas madaling mahulaan. Sa panahon ng tag-ulan, ang mga halaman ay sumasabog sa luntiang kulay at ang mga huli ay kumakalat sa napakalawak na teritoryo. Ang pagkaing halaman ay dumadami, ngunit ang karne ay nagiging mas mahirap makuha. Ang baboy ramo ay isa sa mga pinakamahalagang huli. 2 uri ang naninirahan sa rehiyon, ang Javali Africano, kasama ang kanyang katangi-tanging mga kurbadong ngipin na kayang pumunit ng laman ng isang lalaking matanda, at ang Porco Domato, mas maliit ngunit kasing bagsik kapag nakulong. Ang isang lalaking Javali na matanda ay maaaring tumimbang ng hanggang 150 kilo. Katumbas ito ng bigat ng 2 lalaking Hadzabe na pinagsama. Ang pagpatay sa ganitong hayop gamit ang busog at palaso ay hindi lamang mahirap. Ito ay posibleng nakamamatay. Ang mga mangangaso ay lumalabas sa mga grupo ng 2 o 3. Bihirang higit pa rito. Inay ang kaaway. Ang mga Hadzabe ay nakabuo ng isang komunikasyon na halos telepatiko habang nangangaso. Minimal na mga galaw. Mga tinginan. Mga hindi mahalatang paggalaw ng ulo para sa mga hindi nakakaalam ng code.
Maaari silang gumugol ng ilang oras sa ganap na katahimikan, sinusubaybayan ang mga yapak sa alabok, kinikilala ang mga sariwang dumi, binabasa ang mga senyales na hindi makikita ng sinumang tagalabas. Ang isang bakas ng baboy ramo ay nagkukwento ng isang buong kasaysayan para sa marunong bumasa. Ang lalim ng mga yapak ay nagpapahiwatig ng bigat ng hayop. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay nagpapakita ng bilis. Ang pattern ay nagpapakita kung ito ay naglalakad ng payapa o tumatakas mula sa isang bagay. Ang mga sariwang dumi ay nagpapatunay kung gaano nakatagal mula nang dumaan ito doon. Ang mga marka ng nguso sa lupa ay nagpapahiwatig kung saan naghukay ang hayop para sa mga ugat o insekto. Ang mga balahibo na sumabit sa mga tinik ay nagpapakita ng taas at kulay ng balahibo. Pinoproseso ng mga hadzabe ang impormasyong ito ng madalian, tulad ng pagbabasa mo ng mensahe sa cellphone. Para sa kanila, ang lupa ay isang screen na hindi tumitigil sa pag-update. Ang kakayahan ito sa pagbabasa ay hindi mistikal. Ito ay masidhing pagsasanay mula pa sa pagkabata. Ang isang batang lalaking hadzabe ay sumasama sa mga pangangaso bago pa man siya matutong lumakad ng maayos, pasan sa likod ng kanyang ina habang ito ay nangungulekta ng mga prutas at ugat malapit sa grupo ng pangangaso. Sa edad na 3, naglalaro na siya ng mga miniature na busog na ginawa para sa kanyang laki. Sa edad na 6 o 7, kaya na niyang tamaan ang maliliit na ibon sa malapit na distansya. Sa edad na 10, gumagawa na siya ng sarili niyang mga palaso. Bawat yugto ng pag-unlad ay sinasamahan ng direktang pagmamasid mula sa mga mas may karanasan. Walang formal na paaralan. Ang buong teritoryo ang silid-aralan. Kapag nahanap na nila ang tamang bakas, magsisimula na ang paghabol. Maaari itong tumagal ng 20 minuto. Maaari itong tumagal ng 5 oras. Ang baboy ramo ay matalino at mapaghinala. Sa kaunting senyales ng panganib, tumatakbo ito sa pinakamakapal na damuhan, kung saan ang mga tinik ay pumupunit sa balat ng sinumang sumusubok na sumunod. Kailangang hulaan ng mga mangangaso kung saan pupunta ang hayop, hindi lamang sundan kung saan ito nanggaling. Nangangailangan ito ng malalim na kaalaman sa teritoryo. Dekada ng naipon na karanasan. Memorya ng bawat bangin, bawat pormasyon ng bato, bawat natural na pasilyo sa pagitan ng mga halaman. Ang busog ng hadzabe ay isang gawa ng engineering na nakakamangha. Gawa sa lokal na kahoy, karaniwan ay mula sa mga puno na tinatawag na kumboroko, nakakagawa ito ng lakas ng hila na humigit kumulang 300 newtons. Para sa paghahambing, ang mga modernong Olympic bow ay nakakagawa ng halos 210 newtons. Ang busog ng hadzabe ay mas malakas kaysa sa kagamitang ginagamit sa mga pandaigdigang kompetisyon. Sinukat ng mga siyentipikong pag-aaral ang bilis ng mga palaso, 45 metro bawat segundo. Ang isang palaso ng hadzabe ay bumabagtas sa hangin ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga propesyonal na bola ng tennis. Ngunit ang lakas lamang ay hindi sapat kapag ang iyong target ay maaari kang patayin pabalik. Dito na pumapasok ang lason. Ang mga hadzabe ay pangunahing gumagamit ng 2 halaman para gawin ang kanilang mga nakamamatay na lason. Ang una ay ang Adenium obesum, na kilala bilang Rosa do Deserto. Ang ikalawa ay ang Strophanthus emini. Parehong naglalaman ng mga cardiac glycoside, mga sustansya na direktang nakakaapekto sa paggana ng puso. Kapag ang palaso ay tumagos sa laman ng hayop, ang lason ay pumapasok sa daloy ng dugo. Una ay ang panghihina. Pagkatapos ay ang pagkalito. Ang hayop ay magsisimulang gumiwang-giwang na parang lasing. Sa huli, titigil ang puso. Ang oras ay nag-iba depende sa laki ng huli. Ang isang maliit na ibon ay maaaring mamatay sa loob ng ilang segundo. Ang isang baboy ramo na 100 kilo ay maaaring tumagal ng higit sa 1 oras. Sa panahong ito, sinusundan ng mga mangangaso ang sugatang huli, minamasid ang mga senyales ng progresibong pagkalason. Alam nila ng eksakto kung kailan ang bakas ay nagsisimulang maging magulo, kung kailan tumitigil ang hayop upang magpahinga ng mas madalas, kung kailan ito malapit ng bumagsak. Ang paghahanda ng lason ay isang ritual na nangangailangan ng katumpakan at matinding pag-ingat. Ang mga lalaki ay nangungolekta ng mga partikular na bahagi ng mga halaman, karaniwan ay ang makatas na katawan ng Rosa do Deserto, na naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga lason. Dinudurob nila ang kahoy hanggang sa maging sapal, pinapakuluan sa tubig hanggang sa sumingaw ang likido at matira ang isang itim at malagkit na sustansya.
Ang paste na ito ay inilalagay sa mga dulo ng mga palaso, sa ilalim lamang ng metal na dulo. Hindi kailanman sa mismong dulo. Hinahayaan nito na ang palaso ay tumagos muna, lumilikha ng sugat, at pagkatapos lamang ang lason ay makakadikit sa daloy ng dugo. Walang panlaban sa lason. Ang isang batang hadzabe ay natututo mula sa simula na huwag kailanman paglaruan ang mga may lasong palaso na nakakalat sa kampo. Ang isang hindi sinasadyang gasgas ay maaaring maging nakamamatay. Ang mga lalaki ay humahawak sa lason nang may paggalang na malapit na sa pagsamba. Bago ilagay sa mga palaso, ang ilan ay tumitikim ng maliliit na patak ng dugo mula sa mga sugatang huli upang sukatin ang tindi. Kapag mas mapait, mas malakas ang epekto. Ito ay siyensyang empirikal na pinino ng libu-libong taon ng pagsubok at pagkakamali. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito sa aspeto ng naipon na kaalaman. Mga henerasyon ng mga mangangaso na sumusubok ng iba't ibang halaman. Nagmamasid sa mga resulta. Nag-aayos ng mga dosis. Bumubuo ng mga tekniko ng pag-extract. Lahat ng ito ay walang pagsusulat, walang laboratorio, walang anumang formal na talaan. Ang kaalaman ay naipapasa mula sa ama tungo sa anak sa pamamagitan ng direktang pagsasanay. Ang isang batang hadzabe ay nagsisimulang sumama sa mga pangangaso sa edad na 5. Sa edad na 10, gumagawa na siya ng sarili niyang busog. Sa edad na 15, aktibo na siyang sumasali sa mga ekspedisyon. Sa edad na 20, itinuturing na siyang isang ganap na mangangaso. Ang Javali Africano ay kumakatawan sa pinakamahirap na pagsubok. Hindi tulad ng mas maliliit na huli na tumataka sa unang senyales ng panganib, ang baboy ramo ay maaaring magpasyang sumalakay. Ang kanyang mga ibabang ngipin ay patuloy na lumalaki at humahasa laban sa mga itaas, na bumubuo ng mga natural na talim na kayang gumawa ng malalalim na sugat. Ang isang direktang pag-atake sa mga binti ay maaaring magpabagsak sa isang lalaki at iwanan siyang mahina sa mga susunod na hampas. Ang mga bihasang mangangaso ay may mga peklat na nagkukwento ng mga muntik ng makamatay na engkwentro. Ang paboritong tekniko para sa mga Javali ay ang pananambang sa gabi. Sa panahon ng tagtuyot, kailangang uminom ng tubig ng mga hayop. Ang ilang mga bukal ng tubig na natitira ay nagiging mga obligadong tagpuan. Tinutukoy ng mga hadzabe ang mga lugar na ito at pumupwesto sa paligid, ganap na hindi gumagalaw, naghihintay na lumitaw ang mga huli. Maaari silang gumugol ng buong gabi na nakayuko sa pagitan ng mga bato, tinitiis ang lamig, mga lamok, mga alakdan. Ang katahimikan ay ganap. Anumang ingay ay maaaring magbabala sa baboy sa daan-daang metro ang layo. Kinokontrol ng mga mangangaso pati ang kanilang paghinga, dahan-dahang humihinga sa ilong, naglalabas ng hangin nang walang tunog sa bahagyang nakabukas na bibig. Ang kaunting ubo, ang kaunting tunog ng sanga sa ilalim ng bigat ng katawan, ay nangangahulugan ng mga oras ng paghihintay na nasayang. Ang ilang mga veterano ay kayang manatili sa parehong posisyon ng higit sa 6 na magkakasunod na oras nang hindi gumagalaw. Ito ay isang disiplinang pisikal at mental na ilang modernong atleta ang makakapantay. Kapag ang baboy ay sa wakas ay lumapit na upang uminom, ang mga ngaso ay mayroon lamang ilang segundo upang asintahin at itira. Ang ideal na distansya ay sa pagitan ng 15 at 30 metro. Ang mas malapit ay may panganib na matuklasan ng matalas na pangamoy ng hayop. Ang mas malayo ay nakakaapekto sa katumpakan. Ang liwanag ng buwan, kung mayroon man, ay nakakatulong sa pag-asinta. Sa mga pinakamadilim na gabi, ang mga mangangaso ay umaasa halos sa pandinig lamang upang hanapin ang huli at sa memorya ng kalamnan upang tamaan ang tira. Kung ang unang palaso ay tumama sa target, magsisimula ang paghihintay. Kung magmintis, ang Javali ay mawawala sa kadiliman at ang mga oras ng pagpwesto ay mawawala. Ang rate ng tagumpay ay lubhang nag-iba. Ang mga veteranong mangangaso ay tumatama ng humigit kumulang 7 sa bawat 10 tira sa mga katamtamang distansya. Ang mga kabataan na nagsasanay pa lamang ay maaaring magmintis ng higit sa kalahati. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isa at isa pa ay madalas na nagtatakda kung ang kampo ay kakain ng karne sa linggong iyon o mabubuhay lamang sa mga ugat at prutas. Paano posible na ang isang pangkat ng tao ay nabubuhay ng ganito sa loob ng 50 milenyo habang ang lahat ng iba pang sangkatauhan ay radikal na nagbago? Ang sagot ay nasa heograpiya. Ang Lago Eyasi ay sumasakop sa isang depresyon na higit sa 1,000 metro kwadrado sa Rift Valley na napapaligiran ng mga bulkanikong dalisdis at baku-bakong lupain.
Sa loob ng mga siglo, ang natural na hadlang na ito ay nagprotekta sa mga hadzabe mula sa mga mananakop. Nang dumating ang mga mananakop na Aleman sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang mga hadzabe ay nagtago lamang. Nang pumalit ang mga British pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, sinubukan nilang pilitin silang manirahan sa isang lugar at magtanim. Nabigo sila. Nang mag-alok ang independenteng gobyerno ng Tanzania ng mga lupain at kagamitang pang-agrikultura, magalang na tinanggap ng mga hadzabe, iniwan ang lahat sa loob ng ilang linggo at bumalik sa kagubatan. Hindi ito nangangahulugan na sila ay hiwalay sa modernong mundo. Ang mga hadzabe ay nakikipagpalitan sa mga kalapit na tribu sa loob ng maraming siglo. Ipinagpapalit nila ang mga balat at karne para sa mga metal na dulo ng kanilang mga palaso. Noong una ay gumagamit sila ng buto o bato. Ang paglipat sa metal ay nangyari ng unti-unti, malamang sa nakalipas na 200 taon. Ngayon, ang mga dulo ay gawa sa malalaking pako o mga metal na basura, na pinupukpok ng malamig hanggang sa mabuo ang ninanais na talim. Ito ay isang praktikal na adaptasyon na hindi panimulang binago ang paraan ng pamumuhay. Ang tali ng busog ay nagbago rin. Dati ay gawa sa mga litid ng hayop, ngayon ay madalas nang gumagamit ng komersyal na nilon na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribong agrikultural tulad ng mga datoga. Ang nilon ay mas matibay at mas nakakatagal sa halumigmig. Ang mga hadzabe ay walang nakikitang kontradiksyon sa pag-adopt ng mga modernong materyales. Kung ito ay mas gumagana, ginagamit nila. Ang hindi nila isinusuko ay ang pangunahing prinsipyo, mangaso, mangolekta, magbahagi, malayang gumalaw. Mataas na ang araw nang bumalik ang grupo ng mga mangangaso sa kampo. 3 lalaki. Isang porko dumato na humigit kumulang 40 kilo na nakasabit sa isang sanga na pinapasa ng 2 sa kanila sa kanilang mga balikat. Ang ikatlo ay nasa likod, nagbabantay. Ang dugo ay umaagos pa rin mula sa sugat sa tagiliran ng hayop. Ang palaso ay pumasok sa likod lamang ng balikat, tumagos sa baga. Ang laso nang gumawa ng iba pa. Tumagal ng higit sa 1 oras bago tuluyang bumagsak ang baboy. Ang kampo ay agad na kumilos. Ang mga babae ay naghahanda ng apoy habang ang mga lalaki ay nagsisimulang iproseso ang bangkay. Walang espesyalistang kumatay. Bawat lalaking matanda ay alam kung paano mag-disassemble ng isang hayop. Ang unang hiwa ay nagtatanggal ng balat, naunatin at patutuyuin para sa susunod na paggamit. Maaari itong maging bag, lalagyan ng palaso, o materyal para sa pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribu. Ang ikalawa ay nagbubukas ng lukab ng tiyan upang kunin ang mga organo. Ang mga bituka ay tinatapon ng laman at nililinis. Ang tiyan ay gagamitin bilang lalagyan para sa tubig o taba. Walang nasasayang. Ganap na wala. Kahit ang mga buto ay may gamit, maging bilang mga kagamitan, o bilang hilaw na materyal para sa iba pang mga artifact. Ang buong proseso ay tumatagal ng wala pang 1 oras kapag isinagawa ng mga bihasang kamay. Ang mga bata ay nagmamasid sa bawat galaw, sinisipsip ang mga tekniko na gagamitin nila sa buong buhay nila. Ang 8 taong gulang na batang babae ay alam na kung aling mga bahagi ang maaaring kainin agad at alin ang nangangailangan ng espesyal na paghahanda. Ang 10 taong gulang na batang lalaki ay kayang kumilala ng mga may sakit na organo na maaaring makahawa sa karne. Ang praktikal na kaalamang anatomikal na ito ay hihigit pa sa maraming estudyante ng biolohiya sa mga maunlad na bansa. Mayroong hierarkiya sa pamamahagi ng karne. Ang mga mangangaso na epektibong pumatay sa hayop ay may karapatan sa ilang mga bahagi na itinuturing na espesyal. Ang puso, ang mga bato, ang atay, ang dila, ang mga ari. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na epeme, isang termino na nagtatakda rin sa mga lalaking matanda na nakapatay na ng malaking huli. Ang isang batang hadzabe ay nagiging epeme lamang pagkatapos ng kanyang unang malaking huli. Karaniwan itong nangyayari sa edad na 20. Bago ito, hindi siya maaaring sumali sa mga ritual na pagkain kung saan ang mga marangal na bahaging ito ay kinakain. Ngunit ang natitirang karne ay pag-aari ng lahat. Literal na lahat. Walang konsepto ng individual na pag-aari sa pagkain. Ang pinakamagaling na mangangaso ng grupo ay tumatanggap ng parehong bahagi sa pinakamahina. Ang bagong silang na bata ay may pantay na karapatan sa pinakarespetadong matanda. Ang sistemang ito ng radikal na pagbabahagi ang nagpapanatili ng pagkakaisa ng lipunan sa loob ng libu-libong taon.
Walang nag-ipon. Walang nagugutom habang ang iba ay sobrang kumakain. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay sadyang walang saysay kapag ang iyong kaligtasan ay direktang nakadepende sa kooperasyon. Masdan kung ano ang nangyayari kapag ang isang mangangaso ay nakakuha ng isang lalong malaking huli. Isang buffalo halimbawa. O isang giraffe. Ang mga hayop na ganito ang laki ay nagbibigay ng sapat na karne upang pakainin ang 30 tao sa loob ng ilang araw. Ngunit ang mga hadzabe ay walang paraan upang imbak ang labis na ito. Hindi sila nakakaalam ng sapat na asin para sa pagpreserba. Walang mga lalagyan para sa maayos na pag-usok. Kaya ano ang ginagawa nila? Inililipat nila ang buong kampo malapit sa bangkay. Kinakain nila ang lahat ng kaya nila sa mga unang araw. Ibinabahagi nila sa mga kalapit na grupo na lumilitaw dahil sa balita. At kapag naubos na ang karne, nagpapatuloy sila. Ang nomadismo na ito ay hindi magulo. Ang mga hadzabe ay kilala ang kanilang teritoryo tulad ng pagkakakilala mo sa iyong bahay. Alam nila ng eksakto kung saan makakahanap ng tubig sa bawat panahon. Aling mga puno ang namumunga sa anong panahon. Saan karaniwang sumisilong ang mga baboy sa oras ng init ng araw. Saan nagtatayo ang mga bubuyog ng kanilang mga bahay sa mga hungkag na katawan ng mga baog. Ang malalim na kaalamang ito ng tanawin ay naipapasa sa pamamagitan ng pagsasalita, sa mga kwento at direktang karanasan. Ang relasyon sa pulot ay lalong kamangha-mangha. Ang mga hadzabe ay nakabuo ng isang natatanging pakikipagtulungan sa isang ibon na tinatawag na Indicador Grande, na kilala sa lokal bilang Guia de Mel. Ang ibon ay kayang hanapin ang mga bahay pukyutan ng mga bubuyog, ngunit hindi niya kayang maabot ang wax at ang mga larva na nais niyang kainin. Ang mga tao ay kayang buksan ang mga bahay pukyutan, ngunit nahihirapang hanapin ang mga ito sa gitna ng makapal na halaman. Ang solusyon? Kooperasyon ng iba't ibang species. Tinatawag ng ibon ang mga mangangaso gamit ang isang partikular na huni. Ang mga lalaki ay sumasagot gamit ang mga sipol. Ang indikador ay lilipad mula sa puno patungo sa puno, palaging tumitigil upang suriin kung ang mga tao ay sumusunod. Pagdating sa bahay pukyutan, dadapo ito at maghihintay. Ang mga hadzabe ay aakyat sa baog gamit ang mga pako na itinusok sa katawan ng puno bilang mga baitang, itataboy ang mga bubuyog gamit ang usok, kokolektahin ang pulot at mag-iwan ng bahagi ng wax at mga larva para sa ibon. Pareho silang nakikinabang. Ang pakikipagtulungang ito ay umiiral na sa sapat na panahon upang ang pag-ugali ay maging genetically coded na sa ibon. Hindi ito sinasanay. Ito ay instinto na hinubog ng libu-libong henerasyon ng pagsasama. Ang pulot ay maaaring kumatawan sa hanggang 20% ng dieta ng hadzabe sa ilang panahon ng taon. Mayaman sa kalori, asukal at enzymes, nagbibigay ito ng mabilis na enerhiya para sa mga pisikal na pangangailangan ng buhay sa kagubatan. Ngunit hindi tulad ng karne, ang pulot ay mayroon ding espesyal na dimensyong panlipunan. Ang paghahanap ng isang lalong masaganang bahay pukyutan ay dahilan para sa pagdiriwang. Ang nakatuklas ay nagkakaroon ng pansamantalang prestihiyo, bagaman ang ani ay pantay na hinahati. Maaaring iniisip mo na ang buhay na ito ng patuloy na pangangaso ay nakakapagod ng labis. Ang mga siyentipikong datos ay nagkukwento ng ibang bagay. Ang mga mananaliksik mula sa Universidad Duque ay gumugol ng maraming taon sa pagsukat ng paggasta ng kalori ng mga hadzabe gamit ang mga makabagong kagamitan. Ang resulta ay nagulat ang komunidad ng siyensya. Sa kabila ng paglalakad ng average na 6 hanggang 15 kilometro bawat araw, pasan ang mga busog, palaso, mga napatay na huli at mga bata. Ang mga hadzabe ay gumagasta ng humigit kumulang na parehong dami ng kalori, araw-araw gaya ng mga laging nakaupong matatanda sa mga industrialisadong bansa. Ang katawan ng tao ay umaangkop. Kung mas aktibo ka ng regular, mas nagiging epesyente ang iyong metabolismo. Kung mas nananatili kang nakatigil, mas maraming kalori ang sinasayang ng iyong katawan sa pagsubok na mapanatili ang mga pangunahing function. Ito ay nagpapabagsak sa karaniwang naratibo na ang ating mga ninuno ay namuhay ng mga miserableng mahirap na buhay hanggang sa naimbento natin ang sibilisasyon. Ang mga hadzabe ay nagtatrabaho ng mas kaunting oras bawat araw kaysa sa average ng mga modernong manggagawa. Ang kanilang mga umaga ay inilalaan sa pangangaso o pangungolekta. Ang kanilang mga hapon ay madalas na kinabibilangan ng pahinga, pakikipagkapwa-tao, paggawa ng mga kagamitan. Walang boss na naniningil ng pagiging produktibo. Walang oras ng trabaho.
Walang weekend dahil walang linggo ng trabaho na dapat pagpahingahan. Ang istrukturang panlipunan ay radikal na pantay-pantay. Walang formal na pinuno. Ang mga desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng impormal na kasunduan. Kung ang isang tao ay hindi sumasang-ayon sa isang desisyon ng grupo, aalis lamang siya at sasama sa ibang kampo. Walang parusa. Walang sama ng loob. Ang pagiging fluid ay ganap. Ang mga kasal ay nangyayari ng walang formal na seremonya. Ang mga diborsyo rin. Ang mga anak ay pag-aari ng komunidad gaya ng sa mga biolohikal na magulang. Kahit sinong matanda ay maaaring magdisiplina o magpakain sa kahit sinong bata. Ang kawalan ng hierarkiya na ito ay nakakalito sa mga panlabas na tagamasid na sanay sa malilinaw na istruktura ng kapangyarihan. Sino ang nagpapasya kung kailan lilipat ang kampo? Lahat at wala. Isang tao ang nagmumungkahi na ang huli ay kakaunti na sa kasalukuyang rehiyon. Ang iba ay sumasang-ayon o hindi. Ang pag-uusap ay nagpapatuloy hanggang sa lumitaw ang isang direksyon na tinatanggap ng nakararami. Ang mga hindi sumasang-ayon ay maaaring sumunod pa rin sa grupo o umalis ng mag-isa. Walang formal na botohan. Walang otoridad na magpataw ng mga desisyon. Ang pagkakaisa ay nagmumula sa praktikal na interdependensya, hindi sa mga batas o parusa. Ang mga salungatan, kapag nangyayari, ay bihirang humantong sa pisikal na karahasan. Ang pinakamalakas na sandata sa isang lipunang hadzabe ay ang reputasyon. Ang isang lalaki na hindi nagbabahagi ng maayos ng kanyang huli, na nagsisinungaling tungkol sa kanyang mga kakayahan, na masama ang trato sa mga mas mahina, ay unti-unting nawawalan ng respeto ng iba. Titigil ang mga tao sa pagnanais na mangaso kasama siya. Ang mga babae ay umiiwas na makipagrelasyon. Sa isang kapaligiran kung saan ang kooperasyon ay literal na usapin ng buhay o kamatayan, ang masamang tingin ng grupo ay katumbas ng isang sentensya ng pagkakatapon. Ang pagiging fluid na ito ay umaabot hanggang sa mismong pagkakakilanlan ng tribu. Ang mga hadzabe ay walang nito ng pinagmulan na naghihiwalay sa kanila sa ibang mga tao. Sa paglipas ng mga siglo, isinama nila ang mga individual mula sa mga kalapit na tribu na piniling ampunin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Mga magsasakang nasalanta ng tagtuyot. Mga pastol na nawalan ng kanilang mga kawan. Pati na ang mga takas mula sa mga salungatan sa ibang rehiyon. Kung nabubuhay ka bilang hadzabe, nangangaso bilang hadzabe, nagsasalita ng wika at sumusunod sa mga kaugalian, ikaw ay hadzabe. Ang biolohiya ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagsasagawa. Ang wikang hadzan ay posibleng isa sa mga pinakalumang wika na sinasalita pa rin sa mundo. Naglalaman ito ng mga tunog ng pag-click na halos hindi umiiral sa anumang iba pang wika sa labas ng Timog Africa, kung saan ang mga pangkat ng Khoisan ay gumagamit ng katulad na sistema. Ngunit kinumpirma ng mga pagsusuring lingwistiko na ang hadzan ay walang kaugnayan sa mga wikang Khoisan. Ito ay isang isolated. Isang relikya mula noong ang pagkakaiba-iba ng wika ng tao ay hindi mapapantayan na mas malaki kaysa sa ngayon. Para sa isang baboy ramo, wala sa mga ito ang mahalaga. Hindi alam ng hayop na siya ay hinahabol ng huling direktang ugnayan sa prehistory ng tao. Hindi niya alam na ang palaso na tumama sa kanya ay may dalang lason na binuo sa loob ng mas maraming henerasyon kaysa sa anumang modernong gamot. Hindi niya alam na ang kanyang karne ay hahatiin ayon sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay na sinusubukan pa ring tukuyin ng mga pilosopong kanluranin sa teorya. Ang baboy ay tumatakas lamang, nagtatago, at sa huli ay bumabagsak. At ang mga hadzabe ay nagpapatuloy lamang. Ngunit hanggang kailan pa? Sa nakalipas na 50 taon, ang teritoryo ng hadzabe ay lumiit ng 70%. Sinakop ng mga magsasaka ang mga matatabang kapatagan. Ang mga pastol na datoga ay nagdala ng libu-libong baka na nakikipagkumpetensya sa mga mailap na hayop para sa tubig at pastulan. Ang mga taniman ng sibuyas ay kumalat sa mga pampang ng Lago Eyasi, na ginagawang mga irigadong lupang pang-agrikultura ang mga lugar ng pangangaso. Bawat ektarya na ginawang agrikultura ay bawas na ektarya para sa pangangaso. Bawat kawan na dumadaan ay nagtataboy sa mga potensyal na huli. Bawat balon na hinuhukay para sa irigasyon ay nagpapatuyo sa mga natural na bukal kung saan nakadepende ang mga hayop. Ang presyon ay patuloy at nagmumula sa lahat ng direksyon. Mula sa hilaga, ang paglawak ng turismo na may kaugnayan sa Parque National du Serengeti at sa Kratera de Ngorongoro ay umaakit ng mga pamumuhunan sa infrastruktura na naghahati-hati sa habitat.
Mula sa timog, ang mga tribong agrikultural tulad ng mga Isanzu ay unti-unting sumusulong sa paghahanap ng mga bagong lupang matataniman. Mula sa silangan, ang mga pastol na datoga ay nangangailangan ng mas malalaking pastulan para sa kanilang lumalaking kawan. Ang mga Hadzabe ay literal na naiipit sa gitna. Ang irony ay matindi. Ang mga Hadzabe ay nabubuhay ng 50 milenyo sa rehiyong ito nang hindi kailanman inuubos ang mga mapagkukunan nito. Hindi sila kailanman nagputol ng puno ng labis. Hindi kailanman nagdumi. Hindi kailanman nagpaubos ng mga species. Ang kanilang ecological footprint ay halos zero. At ngayon sila ay itinutulak sa mga gilid ng mga pangkat na ang mga mapanirang gawain ay nangangailangan ng patuloy na paglawak ng teritoryo upang punan ang pagkaubos ng kung ano ang kanila ng sinasakop. Kinilala ng gobyerno ng Tanzania ang mga formal na karapatan sa teritoryo ng mga Hadzabe noong 2011 na ginagarantiyahan ang higit sa 20,000 ektarya sa rehiyon ng Yaeda Chini. Ito ay isang mahalagang tagumpay ngunit hindi sapat. Ang garantisadong teritoryo ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng kung ano ang malayang nilalakaran ng kanilang mga ninuno. At kahit sa loob ng mga opisyal na hangganang ito, ang pagsakop ay nagpapatuloy. Binabaliwala ng mga pastol ang mga limitasyon. Ang mga iligal na mga ngaso na may mga baril ay umuubos sa mga populasyon ng huli. Ang pagpapatupad ng batas ay mahina kung mayroon man. Ang ilang mga Hadzabe ay iniwan na ang tradisyonal na buhay. Nagtatrabaho sila sa mga kalapit na sakahan para sa maliit na sahod. Nagbebenta sila ng mga handicraft sa mga turista na dumadating sa mga de-aircon na jeep. Nagpo-post sila para sa mga larawan kapalit ng mga tip. Natutunan nila na ang labas na mundo ay pinahahalagahan ang kanilang pagkakaiba bilang isang palabas kaysa bilang isang lehitimong paraan ng pamumuhay. Para sa maraming kabataan, ang pang-akit ng mga damit, cellphone at motor ay mas malakas kaysa sa tawag ng kabubatan. Sa 1,300 Hadzabe na umiiral ngayon, 300 hanggang 400 lamang ang nabubuhay pa rin ng eksklusibo sa pangangaso at pangongolekta. Sila ang mga gumigising bago ang bukang liwayway, sinusuri ang kanilang mga may lasong palaso at lumalabas sa paghahanap ng mga baboy ramo nang walang anumang garantiya ng tagumpay. Sila ang mga natutulog sa ilalim ng mga bituin, nagbabahagi ng bawat subo ng pagkain at inililipat ang kanilang mga kampo ayon sa mga panahon. Sila ang mga nagpapanatili ng mga kaalaman na walang aklat ang kailanman nakapagtala ng maayos. Ang mga Hadzabe ay hindi nag-ipon ng mga ari-arian dahil hindi nila kailangang magpatunay ng anuman sa sinuman. Hindi sila nagtatago ng pagkain dahil nagtitiwala sila na ang lupa ay laging nagbibigay. Hindi sila nagtatayo ng mga permanenteng bahay dahil ang kalayaan sa paggalaw ay mas mahalaga kaysa sa mga dingding. Sa loob ng 10,000 henerasyon, ang pangkat na ito ay nanindigan laban sa mga imperyo, mananakop, misyonero at mga gobyerno na sinubukang gawin silang mga magsasaka, mga Kristiyano, mga masunuring mamamayan. Lahat sila ay nabigo. Marahil ang pinaka-nakakaabala sa modernong mundo tungkol sa mga Hadzabe ay hindi ang kanilang material na kahirapan, kundi ang katotohanan na sila ay tila tunay na masaya nang wala ang anumang itinuturing nating mahalaga. Ang mga siyentipikong pag-aaral mula sa Universidad Duque ay nagkumpirma ng isang bagay na nakakagulo, sa kabila ng paglalakad ng mga kilometro araw-araw sa pangangaso at pangongolekta. Ang mga Hadzabe ay gumagasta ng parehong dami ng kalori, gaya ng mga laging nakaupong tao sa mga de-aircon na opisina. Ang katawan ng tao ay umaangkop. Ang hindi umaangkop ay ang kaluluwang sinasakal ng labis na kaginhawaan. Sa susunod na magbukas ka ng isang punong refrigerator sa 3:00 ng madaling araw na nagrereklamo na wala kang makain, tandaan, mayroong isang pangkat ng tao na gumigising bago sumikat ang araw, naglalakad ng nakayapak sa mga bato, humaharap sa mga ahas at alakdan, gumagawa ng lason mula sa mga halaman, sinusubaybayan ang mga baboy ramo sa loob ng ilang oras, at sa kabila nito ay itinuturing ang bawat pagkain bilang isang pagpapalang ibinabahagi.